Senate Minority Leader Tito Soto. Girl, Good morning po, Tito Sen. Hi, good morning, Cha. Good morning, and Kong Ted. Good morning. Oh. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yung late na kayo natapos kagabi, Tito Sen. Thank you for being on the show. Nakapagpahinga na po ba? Medyo, pagdating ko dito sa bahay naman kasi, alam mo naman medyo nire-relax agad ako ni Mrs. Kaya, so okay oh, na. so what was laid on the table? Nagkaibang table yon. Anong Sandwich. Sandwich. Sarap naman. wala bang dinuguan? Oo. Ay, wala eh. Pero ito na, no, Tito Sen, sabi nga po nga namin, medyo late na kayo natapos. Inabot ng mahigit 6 na oras yung naging debate po kahapon. Nauwi po dito sa transfer the articles of impeachment to the archives, adhering to the immediately executory decision rendered by the SC and Bank, which held that the articles of impeachment are null and void ab initio and that the Senate did not acquire jurisdiction over the same. Mahaba-haba po ito. Pero kapag sinabi po bang archive, Tito Sen, ito po ba ay automatic na talagang tapos na yung proseso o yung katulad ng sinasabi ng ibang mga senador kahapon na posible pa daw po itong ma-revive later on kung magbago man ang desisyon ng Korte Suprema? Ang totoo nung pag sinabing archive, ito yung tradisyon sa Senado o sa parliamentary rules. Pag sinabing archive, nakabaon na 'yon. Nilibing. Ganun 'yun. Unless pareho nung sinabi nila, and I will hold them to that, na sinabi nila itong motion na to na ina-approve nila ay pwedeng bawiin. Kung ganun yung sinabi nung iba habang sila bumoboto at parang ganun din yung pananaw ng majority leader, I have probably half won the battle. Sapagkat ang akin doon kasi, ayoko ng motion to dismiss. I-dismiss mo yung articles of impeachment. Ang daming mali doon eh. Ang daming mali doon sa punto na yon. Sapagkat dito walang kinalaman si VP Sara. Walang kinalaman ng kahit sino dito. Ang sa akin, konstitusyon. Ang sa akin, yung kung ano ang tama. Kaya magmo-motion to dismiss ka. Yung sinusundan mo, yung Supreme Court decision, na mga 3-4 ang error or inaccurate. So, anong tama doon? Isa. Pangalawa, yung motion to dismiss ng articles of impeachment, akala ko ba sinusunod mo yung sinabi ng Supreme Court? Sabi ng Supreme Court, wala tayong jurisdiction. Wala nakalagay sa decision nila. Wala jurisdiction ng Senado. Never karoon ng jurisdiction. Anong dinidismiss mo? Wala pala tayong jurisdiction. Nakita mo yung contradiction? Doon mismo sa decision at hindi ng contradiction. Doon din sa nagpo-propose ng motion to dismiss, i-dismiss namin. Ang tindi rin ng contradiction. So pinakamagandang solusyon, kaya ito'y natutunan ko throughout the years, is to lay on the table. I-table muna natin. Ang ibig sabihin nun, isaasang tabi natin. Kasi ang isang motion to table, napakahalaga niyan. Panlima yan sa hierarchy ng mga motions. Ang ibig sabihin nun, pwede mo pang i-take up yun anytime. Any time of the day. As a matter of fact, nung kinabukasan or sa gabi, nagbago isip natin, pwede natin bawiin agad. Kung nagdesisyon ng Supreme Court ng panibago, nag-rectify or anything to that effect, then we can pull it back. At doon natin pag-usapan muli. Ganun yung sinasabi ko. So, mukhang hindi yun ang nasa isip ng iba. Yung iba parang iniisip po, talagang gusto nilang i-dismiss. Oo. Yun pong binabanggit ninyo, yun na una bago yung archive, yung motion na i-table po muna itong motion nga ni Senator Marcoleta. Yung tanong ko po kanina kay Manong Ted, sa archive po kasi ang sinasabi, pag archive yan, nagbago yung desisyon ng Korte Suprema, pagbobotohan nyo pa bago po ninyo pag-usapang muli o halongkatin yung articles of impeachment. Correct. Kapag Papawiin nasa mo. table po ba yan, anytime pwede pag-usapan, hindi na kailangan pang pagbotohan? Ganun po ba yun? Yes. Yun ang pagkakaiba nun. Tama ka. Kung lay on the table, isang motion lang yan, basta walang nag-object, wala ng debate, wala nang pinag-usapan. Doon sa archive, kailangan botohan mo pa yan. Kumbaga, yung sinasabi nyo po na once archive, it is dead, yun po talaga yun. Pero kasi may mga nagpupumilit na senador. Ang sinasabi po kasi, yung interpretation nyo na motion to put it on the table, yun din yung interpretation nila ng archive na anytime, pwede daw po yung hugutin at pag-usapan. Hindi ganun yun sa pagboboto nila, sinabi nila yun, and I will hold them to that.
Pero hindi ganun yun. Pag tinignan mo yung definition ng archive at saka yung paggamit ng mga parliaments, paggamit ng parliaments ng archive, pareho ng paggamit ng, mas malala pa nga yung paggamit ng Supreme Court ng board na archive eh. Sa kanila, pag in-archive, nalibing na eh. Okay. Ganun ang akala nila doon sa complaint 1, 2, and 3. Makita mo sa decision nila, sinabi in-archive daw ng by mere adjournment of the 19th Congress. Di naman nag-adjourn ng 19th Congress, nag-adjourn for the election, for the Easter break. Walang nang in-archive ang Congress. Hindi naman in-archive eh. Kinabukasan, after February 5, na pinorward yung articles of impeachment sa Senate, sa office ng Senate President, yung February 6, pwede na nga i-archive lahat yung laman nun kasi mayroon ng isang automatic articles of impeachment na pinorward. Kaya doon pa lang napakatinding error eh. Sabi ko nga, kung ako yung mga justice ng Supreme Court, I will fire my lawyers. Yung mga abogadong nagbigay sa kanila niya na ganito. Siguradong ganun eh. Makikita mo, 2 author eh. Hindi naman isa eh. Kahit sabihin nila, isa lang ang ponente. Lahat na nakakaintindi, sinasabi sa akin eh. Boss, imposibleng isa lang yan. Tingnan mo, tagpi-tagpi eh. Kumbaga sa may mga copy-paste eh. Di ba yung Article 11, kinopy-paste ng 2 beses? Tito Sen, may binabanggit po kayo kanina. Okay, isang tabi na natin yung impeachment ni VP Sara Duterte. In the future, kung may maghain ng impeachment, doon po talaga ang, kumbaga yung what's under the Constitution ang mas concern ninyo. Kasi sooner or later, mangyayari po ulit ito eh. Meron na po ba nangyari naman in the past na na-archive ang articles of impeachment? And ito pong nangyari ngayon, na na-archive na nga po ito, ano po ang posibilidad ng, o ano ang implications po nito legally and politically sa mga susunod na ihahain na impeachment? Yung una po, yes, may mga in-archive na kami. Yung articles of impeachment ni then President Estrada, in-archive namin eh. Kung hindi ako nagkakamali, ako pa nag-motion to archive yun. Dahil nag-walk out yung tapos iti-take up namin nawala eh. Ganun nawala yung hindi naman jurisdiction, nawala yung trial. So sumunod, yun din kay yung articles of impeachment yata kay Gutierrez, if I'm not mistaken. This time I'm not sure. Gutierrez ba or somebody else? Basta in-archive din namin yun. Sapagkat hindi na natuloy, nag-resign. So may mga na-archive na. At nakita mo naman, pag in-archive, ibig sabihin tapos na. In-archive na eh. Kaya ayokong gamitin sana yung word na archive eh. Kaya lalo namang ayokong gamitin yung word na dismiss. Kung hinta mo, hindi ako nasagot eh. Nung tinanong ko, paano ako nagbago isip ng Supreme Court? Di raw magbabago, never daw nangyari. O sinight ni Senator Risa, ang daming beses palang unanimous, nagbago. At saka paano mo tinatawag na unanimous ito? 13 lang eh. Yung isa ang inhibit, nag-abstain, yung isa absent. Paano naging unanimous yun? Ang unanimous, 15. Hindi ba? Pero ilang beses na nangyari sa Supreme Court pala yung unanimous, nire-reverse nila eh. Paano ngayon pag nag-reverse? Yan ang tinatanong ko kay Senator Marcoleta. O paano pag nag-reverse? Ano ngayon? Speculative daw. Hindi ba yun ang sinagot sa akin? Kaya nga speculative. Speculative tayo, tanong ko eh. Ano gagawin natin? Hindi ba? Yan ang sinasabi ko. Dinismiss mo na. Kaya nga hindi pwede yung i-dismiss. Yan ang sinasabi ko. Iba yung nasa table ito. Anytime, pwede natin bunutin pag nagbago isip ng Supreme Court. At baka nakita ng Supreme Court. Nagalit sa mga abogado nila doon kung ano-ano sinubo sa kanila. Di ba? Sabihin nga na, Tekman, hindi naman pala tama nilagay natin eh. O i-rectify natin. O paano ngayon? Ni-rectify. Dinismiss mo. O di ba? Talagang February 6 na nga na 2026 ang usapan nila uli. Hindi bali yung, kahit na wag na nilang i-file yung kay BP Sara uli, wag na eh. Okay lang sa akin yun eh. Paano pag merong impeachable officer ngayon na ito ngayon yung papunta rin sa pangalawang tanong mo. Paano ngayon to? Napakahirap ang sinasabi nyo eh. Dito hindi na pwede yung option 3. In other words, ininterpret lang dapat ng Supreme Court ang konstitusyon. Huwag naman sila magalit sa akin. Pero yun ang talagang trabaho nila. Alam naman nila, i-interpret nila.
hindi nila i-amend. Eh dito sa decision na to, inamend nila kasi parang pinatay nila yung option 3. Yung option 3 yung pinakamadali, pinakamabilis mag-impeach. Kaya sila rin, impeachable officer sila eh. Culpable violation of the Constitution, pwede silang i-charge eh. Eh hindi na pwede ngayon. Humirap na eh. Hindi na pwedeng apurahin kahit na nagkakamali, kahit na pagpalagay mo yung presidente natin, ibinebenta tayo sa China. Ano, kung binebenta tayo sa China, kailangan alisin natin kagad itong presidente ito. Paano natin gagawin? Pinahirap nila yung impeachment ngayon. Diyan sa decision na yan. If they will stick to their decision na ngayon naman napakaraming mga matitindi sa batas na mga matataas na uring mga lawyers ang nagque-question sa kanila para ito ay i-reverse nila or nag-file ng MR. Doon pa lang sa forthwith, ngayon naman po archive, iba-iba na ng interpretation po, hindi lang mga senador, maging yung mga abogado and iba pang legal experts. Sabi nga nila, marami nagsasabi, pag hindi daw po sinunod yung naging utos ng Korte Suprema, magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Sa ngayon po ba, hindi ba constitutional crisis po itong nangyayari? Kasi pinapanood ko po kayo kahapon, iba-iba yung interpretation just for the word archive pa lang eh. Pag sinabi nilang hindi sinunod yung utos ng Supreme Court, magkakaroon ng constitutional crisis. Doon sa motion ko, walang constitutional crisis. Hindi namin dinify, pero hindi na namin kaagad sinunod sapagkat hindi sila mismo nagsasabi na ang immediately executory ay hindi final. Sila din ang nagsabi nun, ang dami nilang decision na ganun eh. Binasa ko nga kahapon hindi ba nilagay ko ang record eh. Kaya talagang lang yan, katigasan ng ulo pag naipil. Hindi, immediate and executory. Talagang gusto lang nila na ma-dismiss eh. Yun ang talagang katotohanan. Alam naman natin yun na di naman tayo magtataka doon. Sa matter of fact, pagka yan nagkaroon ng motion to bring back from the archive, dahil let's say sabihin ng Supreme Court, nag-reverse. Tignan mo kung ilan na mag-o-object dyan. Sigurado. In other words, ayaw lang nila. Ako naman, whether ayaw mo o gusto mo, okay lang sa akin yun. Walang problema, kanya-kanyang. Ang sa akin, preserve the Constitution. Huwag nating baguhin basta-basta. At ang nagbabago ay Supreme Court. Wala sa trabaho nila yun. Ang trabaho ito ng CONCON or ng Constituent Assembly. So, Tito Sen, Yes, sir. sabi nga natin, maglupasay man tayo ngayon, magdemonstrasyon man tayo ngayon, hindi na po mababago ang sitwasyon sa ngayon, di ba? Yan po ang katotohanan, no? Nagbotohan, natalo ang minority sa botohan, at ito nga ang kasalukuyang sitwasyon. So, habang tayo naghihintay po sa magiging desisyon ng Supreme Court, ano po ang balak ninyo? As in, iiwan natin muna itong isyong ito and we go to other issues, particularly po on the issues of accountability in government. Yes, 100%. Yan ang takbo ng kaisipan namin. As a matter of fact, inassign na namin yung sarili namin. Si Senator Lacson ang in charge dun sa paghalungkat ng mga sinabi ni Presidente sa DPWH. Ako naman ang in charge dun sa maghalungkat ng mga kung ano-ano ginawa sa DOH. Opo. Kasi maganda rin kahapon na maganda po sinasabi po ng iba, yung pabor dito po sa pag-archive nito na bakit kay VP Sara lang kayo nakatuon, di ba? Pag pinag-uusapan natin accountability para sa lahat. So, doon po sa usapin ng accountability sa pambababoy sa 2025 budget. Ano pong balak ko ninyo doon? Lalo na ang mga pasimuno ng insertion. Yes. Meron lang kinukumpletong dokumento si Senator Lacson pati mga litrato para talagang talagang airtight either magpi-privilege speech siya or uumpisahan na kagad namin ang pag-imbestiga dito by the end of the month. Sapagkat makikita na natin na ngayon pa lang kitang-kita ang tindi ng ginawa sa 2025 election 2025 budget Pero kapag po yan ay usapin ng malfeasance, misfeasance, and nonfeasance, that will fall under the committee ng Blue Ribbon. Yes.
or the committee that handles that particular issue, like in this case of the DPWH, pwedeng ka sa Committee on Public Works. Pero kung ika nga malpisas and the like, talagang blue ribbon. At ang blue ribbon, motopropyo, pwedeng tumawag. Opo. Agad. Opo. And dito ho naman po siguro we can have we can at least give the new chairman ng benefit of the doubt sa kanya pong gagawing pag-iimbestiga kung ang kanya mang committee ang siya po mamumuno. Opo, kung sino man sa kanila, dapat talaga, ganun. At kailangan makikita naman natin makikita natin sa mga aksyon, makikita natin sa pagkilos sa pag-hearing ng committee kung ano ang status o ano ang pananaw ng chairman Opo. Sige po. Yung nga din po sa atin kasi nga Tito Sen, nangyari na po itong botohan kahapon at yan nga po ang malupit na katotohanan sa tinatawag nating demokrasya. The will of the majority shall govern. Correct. Ganun talaga. At wala na akong magagawa pagkatapos ng akin pinaliwanag ko sa kanila, kinukumbinsin ko sila na ito ang tingin ko na dapat gawin natin. Iba nasa yung kaisipan. Ganun talaga, ganun ang demokrasya. Opo. And then sa ngayon, na naghihintay tayo sa decision ng Supreme Court, we will just siguro, sabi ika nga po, cross the bridge when we get there, kung ano man po magiging decision. And sabi nga niyo, hopefully, magbago sila ng isip. Ito ngayon pong ating pag-uusapan. Itong ang sabi nga ng iba, importanteng bagay din sa usapin po ng pambansang budget. Sige, so ngayon... napakahalaga nun. Tingin ko mas mahalaga yun kaysa rin sa impeachment. Oo nga po. So ngayon po, maliban doon sa 2025 budget na kaninyo may mga nakatoka na sa minority, dito po sa kasalukuyang budget natin, may mga sinasabi, press release po ang iba, kesyo transparent, kesyo nasa website na, kesyo ganire, kesyo ganyan. Pero sa iba naman sinasabi, hello, talaga bang doon sa BICAM yung mga miyembro noon magdedebate sa mga insertions? O yung insertions na yan mangyayari yan among themselves, pagdating ng BICAM, medyo tahimik lang sila? Hindi po mangyayari yun habang ako minority leader. At kung ako man ay maging leader ng Senado, never mangyayari yun. At nakita nyo naman yan, nung 4.5 years akong Senate President, never nangyari yun. At laging malinis yung BICAM. At sinisiguro ko na pagka may mga insertion na hindi ako pumapayag, ilang beses nangyari po sa atin yun, napakahabang kwento, pero alam nyo na siguro yung nangyari. Ito ngayon, habang minority leader ako, hindi ako papayag ng hindi open at hindi maliwanag ang pananaw ng ating publiko sa mangyayari hindi lang sa BICAM kundi sa budget deliberations itself at sa budget na napapadala ng presidente. Sabi ko nga, ang NEP, ang National Expenditure Program, is the budget of the president. Pag ito pumalpak, siya masisisi. Pero pagka binago-bago ninyo, niloko ninyo katulad ng ginawa ninyo sa 2025 budget, pagkatapos pumalpak, huwag nyo sisisihin presidente, sisihin nyo yung Kongreso. Both houses. Lalo na kung sino pinakamalaking insertion. Well, sa kasalukuyan pong deliberasyon ng budget, kapag nagsimula na po ito and eventually nga doon sa BICAM, ano ba ang inyong naiisip na pamamaraan para wala nang duda ang publiko? Mismong sa BICAM, present ang sino man pong interesadong mamamayan, halimbawa, kasi hindi naman pwedeng lahat tayo nando doon, di ba, for lack of space, perhaps, Yung pong mga, alam niyo, yung mga watchdog nando doon, and then they can literally, as in observe lang, and pwede ba silang mabigyan ng kopya ng budget, mapag-aralan at magsabi ng pwede ba silang magtanong doon sa deliberasyon na ano po ito, para saan po ito? Pwede ba yon o sila po ay magiging miron lamang at mga miyembro lamang po ng BICAM ang pwede mag-usap-usap at magsalita? To a certain extent, pwede. To a certain extent, hindi naman pwede sigurong paupuin ng isang civil society para makialam doon. Pero pwede kung nagmo-monitor sila,
you simply give a piece of paper saying what you want to any of the members, especially yung alam mong pakikinggan kayo. Kasi ganito ang makikita mo sa resolution ngayon sa Senado. Originally, nag-file ng resolution kami, yung minority. At sinasabi namin, i-open ito. Hindi lang i-open, pati the budget deliberations, lalo na sa BICAM. Open natin sa public ito at allowed ang live streaming. Yun ang nilagay namin doon. Ngayon, nag-file ang majority ng resolution to that effect also. Pero wala ang live streaming. Kaya nung pinapipirmahan sa akin yun, dahil ex-officio member ako sigurado at saka minority leader, nilagay ko to amend. Sabi ko, i-amend ko yung resolution nila. Kailangan ilagay yung amin, katulad dun sa amin, open sa live streaming. Kasi hindi naman magkakasya lahat ng tao doon sa kung saan lugar ng BICAM. Pero kung open ang live streaming, kitang-kita niya. And there are open communications to most of us, especially members of the minority. Kayang-kaya ninyong paalam sa amin, hindi, mali yun, hindi tama yun, ganun-ganun. Diba? Kaya, as I said, to a certain extent, pwede. Okay. Kahapon po nakapanayam namin si Secretary Amena Pangandaman ng DBM. Natanong ko siya, doon ba sa 2025 BICAM Small Committee, meron bang man lang kinatawan doon ang taga-DBM para habang kinakalikot nila yung budget, naaabisuhan kayo bilang Secretary? Sabi niya, naku, wala po, as in wala. Talagang sila-sila lang yan, ang sabi niya. Correct. Opo, sabi niya. Kasi nga naman daw, ginagalang ho naman niya yung power of the purse ng Kongreso, di ba? Talagang sole lang yan na jurisdiction nila. Hindi ka pa pwede makialam dyan sa executive kasi nga, bicameral conference committee na yan to reconcile yung different version. Hindi yung magkanya-kanya ng siksikan, di ba, ng insertion. So, opo, in this case, ngayon ho ba, dito sa inyong bagong ikangay format ng BICAM, pwede na bang nandoon din ang mga taga-DBM na medyo magsasabi na, excuse me, nasa program po yan, huwag niyo ilipat sa ang program? Si Secretary Amina was just being polite to you. Pero hindi accurate yun. Okay. Talagang dapat nandun sila. Kahit sa small BICAM, dapat nandun sila. Hindi sila pinapasok . Hindi naman nila aminin siguro, pero ganun ang nangyari. Ganun ang kwento sa akin ng taga-house . Hindi rin sila pinapasok . May isa, dalawa, tatlong tao lang umupo doon na nagsulat . Yun ang kwento . So, we'll find out if it's true or not, if it's just a kwento. Pero hindi pwede sinasabi ni Secretary Amina na hindi sila upo. Throughout the years . Tanongin si Sani Angara. Sani Angara was my chairman of the Committee on Finance. Tanong niyo si Senator Legarda. She was chairman of Finance nung panahon namin, nila Senator Enrile. Ako yung majority leader. Nakaharap sila . Budget ng presidente yan . We have the power of the purse to tweak and perhaps move. Kung atingin namin, mas malaki dapat ang budget ng DOH kesa sa Department of Science and Technology, di ba? Or Science and Technology, kulang, dagdagan natin. Okay yun. Pero nakikita yun dapat ng representative ng presidente, na in this case, the Department of Finance Secretary, or the Department of Budget and Management Secretary, or their duly authorized representative, nakikita dapat yun para bibigyan ng advice. Sabihin, boss, wag yan dahil ito para dito, ito para dyan. Di ba? Ganun dapat . So, hindi pwede yung wala sila. Hindi nangyari sa nakaraan yun. Ngayon lang, 2025 nangyari yun. Kasi nga din, sabi nga din nung isa sa mga kaninyo, na nagkikwento-kwento, may timbre naman sa Secretary of Finance yung mga nangyayari. Ayun, hindi ko alam sapagkat wala. wala ako sa Senado noon. Okay. Anyway, sige po. So sir, ito po yung ngayon, itong ating aasahan, Definitely, may mga taga-DBM doon para naman din, hindi siguro diktahan kayo kung hindi sabihan lang na ito yung mga, just to remind everyone, ito yung mga prioridad ng presidente, ito ang dapat talaga nasa program appropriations, mga dapat nating siguraduhin na mga foreign assisted projects na mapopondohan, etc. And definitely po,
may mga civil society groups na welcome dito para makibahagi, hindi man po makapagsalita, makibahagi sa deliberasyon sa pamamagitan po ng pagbibigay ng input sa inyo. Yes, I agree. I concur. Mhm. Tama, dapat ganun. Okay. Dapat ganun ang mangyayari. At saka kung open nga sa live streaming, mabilis ang komunikasyon sa internet. Kung meron silang representative na nandoon, pwedeng lumapit agad sa amin. Mhm. Di ba? At sabihin sa amin, naku, mali yan. Hindi tama yan. Okay. Baka pwedeng ganito, ganyan. Okay, sige Diba? po. Opo. May mensahe lang po itong ating kasamahan sa media kanina. Sa ngayon, sa inyong sinabi kanina na mga naghihintay lang po ng mga prueba, may nabanggit kayong picture. Ba't may picture na pinag-uusapan? Kasi may mga picture dapat may picture nung lugar na sinabi nagtayo ng kalsada na walang kalsada. Pagkatapos after kung ilang sa sumunod na budget, nilagyan uli ng budget para doon. Akala ko, yung mga ganon. Sabi ng isa dito, baka daw picture ng mga dumalaw doon sa Bicam. Pwede rin. Pwede rin. Meron yata eh. Anyway. Meron sila. Opo. Ito, Maganda mga... kung CCTV. Tanong ito ng ating mga kaibigan sa media na nakikinig ngayon sa ating programa doon sa Ted, pakiklaro nga daw yung picture na binabagit ni Tito Sen, kung anong picture 'yon. Opo. Picture ng sinasabi ko, yung mga nagpapakuha si Senator Lacson ng mga picture ng mga sinasabing ginawa Okay. doon sa billion-billion na mga insertion. Mhm. Opo. Yun yung sinasabi ko. Baka iba yung picture na sinasabi nila, baka yung sa Bicam. Ito nga po kaya gusto ho nilang klaruhin nga ito, no? At mainam po kayo na nandidiyan. O sige, so ngayon po ay Huwebes. Alam po naman natin ang sesyon po ng Kongreso, both houses po ay Monday to Wednesday lang ang plenary. Today ho ba and tomorrow, ano bang pagkakabalahan po ninyo kung meron man in the Senate? Sa Senado, mga office work lang yan, pagka ganyan. At katulad sa amin, mga review lang yan. At saka yung mga proposed bills, medyo dapat nire-research. Okay. Mas relaxed ang Senado pagdating ng Friday, Saturday, Sunday. Unlike nung araw, again, nung panahon ko, alam mo kami mga old-timer eh. Nung panahon ko, Huwebes may session eh. Sa umaga. Lahat ng local bills, tinitake up pag Huwebes. Opo. Pero na-archive na yun ngayon. Wala na, archive na yung patakaran na yun. Sige po. Okay. Sige po. So, may tanong ba siya? Yes Okay. po, last na lang, Tito Sen. Yes, Opo. ma'am. Kahapon nakita na natin yung naging boto ng mga kapwa niyo po senador. Kung sakali man, because sabi nga speculative, di natin talaga sure kung anong magiging desisyon nitong Korte Suprema doon sa motion for reconsideration. May chance pa po ba ito? Realistically speaking, may chance pa po ba na mabuhay yung articles of impeachment? Makakakuha pa po ba kayo ng suporta? Nakita na po natin kahapon na majority of the senators gusto po talagang i-dismiss ito. Pag nag-reverse ang Supreme Court, wala silang magiging dahilan para sabihin na dapat i-dismiss. Dapat i-take up. Doon i-dismiss sa impeachment. Dapat yan i-take up. Pakinggan natin ng prosecution, pakinggan natin ng defense. Binigyan nga sila ng summonses eh. Pinadala sila ng summonses eh. Di ba? Nag-robe pa yung mga senador eh. Di ba? Di ko nga maintindihan kung bakit pinipilit ng Supreme Court na wala jurisdiction eh. Hindi pa rin nagko-convene. Nag-convene eh. Unless hindi sila nanonood ng TV or ng news. So, wala nang dahilan para hindi i-take up. Opo. Sige po. So sabi ko nga kanina, yan na po ang sitwasyon ngayon na nakaantabay ang lahat dito po sa importanteng motion na ito. And eventually, sa ngayon, ito po ang nangyari nga kagabi sa Senado. Sabi mo nga, Tito Sen, ito'y bahagi ng demokrasya. Inyo lang pong ipinaglaban, ang sa palagay po ninyo ay tama. Pero sabi nga ni Tita Armida Sigion Reyna, sa kanya pong tagubilin at habilin kanina na ating pong pinatugtog, di ba? Opo, ang sabi niya rito ha. Opo, basahin ko lang Tito Sen ha. Sige, okay, sige. Sabi niya rito, okay. Lumaban ka kung inungudngod ang nguso mo sa putik, bumalikwas ka kung tinatapak-tapakan ka, buong tapang mong ipaglaban ang iyong mga prinsipyo kahit hindi ka sigurado na agad-agad kang mananalo. Yan ang sabi. Galing. Mabuhay ka. Ako'y sumasang-ayon na napakaganda. Dapat yun talaga ang ikaisipan natin. Katulad ng ngayon,
Ang pinagdarasal ko lang sana kung magbabago isip ng Supreme Court, ayaw nilang baguhin sa kabuuan, huwag naman sana nilang amindahan yung Constitution sa option 3. Opo, opo. Wag. Mm-mm. Wag na wag. Yun ang sisira sa impeachment proceedings ng Pilipinas in the future. Opo. Pagka pinilit nila na tama sila na hindi pwede yung option 3 at puro 1, 2, 1 and 2 lang. Pag nangyari yun at saka yung proseso, sinabi pa nila kung paano yung proseso, naku po, sabi ko nga, wala na tayong may impeach. Wala na. Opo, opo. Mamaya ipapaliwanag po natin yung option 3 na yan under po the Constitution. Salamat po na marami, Sige Tito po. Sen. At kayo po yung maaari ng mag-agahan ngayon and we hope na maganda po ang nasa table. Masarap, masarap. Okay. Salamat, Tito Sen. Opo. Salamat. Okay, ganun na mga. God bless sa inyo. Mabuhay po kayo. Salamat.